Para mga veterano kasama natin ah. Ayan, dyan tayo dadayo mamaya mga katusok. Dun sa ikalawang pulo. Yan, nasa gitna na yan. Welcome back po mga katusok. Ito ang huling dalawang dive natin dito sa Marinduque. Ngayon lang ulit tayo makakadayo dito sa pulo. Ganda, kalma-kalma. Pagkatapos po kasi ng dalawang dive natin dito sa Marinduque ay dadayo naman tayo ng Quezon Province. Ayan, ganda, kitang-kita yung Mount Malindig at eto yung ating mga kasama. Ano yung yelo na yan? Pangisda o pantao? At nang matapos na kaming magayak ay pinagtulong-tulungan na namin buhatin itong napakalaking bangka na aming sasakyan. At syempre may mga tumulong sa atin na mga ilang katusok natin dito sa lugar. Yan, salamat sa inyo. Ang plano nga pala ng mga kasama natin ay magdadive daw kami sa dalawang pulo. Uunahin itong pulo ng Gaspar pagkatapos yung Melchor naman. Pero maalalaman natin mamaya kasi hindi naman lahat ng plano ay natutuloy. At bago pa lumubog ang araw ay nagsimula na kami ng aming paglalakbay. Ayan, kasama natin na vlogger dyan ay si Katusok Ken Spearfishing. Ito yung pulo ng Gaspar mga katusok. Hindi natuloy ang unang plano. Doon na daw kami sa pulo ng Melchor. Yun, yung pangalawang pulo na yun. First time natin na makakarating sa lugar na yan. Okay, nakaredy na. Let's go. Ano kaya? Kilala pa ako na isda dito? Yun! At kagaya nga ng sinabi nila ay napakaganda at napakalinaw dito mga katusok. Eto, bihira ako makakita ng ganyan isda mga katusok. Ayun oh, pwede ng pangulam pero hindi natin huhulihin yan. Hanap tayo ng iba na pwede nating pangulam. Ayan, nakakita na tayo. Tumago pero bumalik din. Patay kang talingan ka. May pagka-osyosero din tong talingan na to eh. Nakatago na sana tapos palabas-labas ba siguro dahil nakita niya ako kaya na-curious siya. Ayan, ulam tuloy. At ang kasunod nating nakita na pang-ulam, patay kang pusit ka. Medyo mabait ang pusit dito mga katusok. Hindi na natin ginamitan ng blinker pero hindi siya tumakas. At eto, pagdating natin sa una-unahan, may nakita na naman tayo. Pagkatapos meron siya mga gas-gas na sa may parting likuran niya. Oh, no. Hindi pa rin natin uhulihin yan kahit medyo madalang ang isda. Tatakasin lang natin yan, baka makita ng ating mga kasama. Eto ang hindi natin patatakasin pero naawa ako kasi medyo maliit pa siya. Mababa sa 100 grams kaya hindi ko na rin hinuli. Eto wag na wag din nating huhulihin mga katusok. Tinatawag itong devil crab dahil nakakalason yan. Grabe, ang tindi yan. Oh, no. Napakadelikado niyan. Huwag nyo nang subukan. Masisira ang buhay nyo dyan. At eto pa ang isang nakakasira din ng buhay. Ayan o. Lalo na kapag ka nakain ng mga isda o kaya ng pawikan. Oh, no. Napakadelikado niya. Kaya kung kaya naman nating kunin at dalhin, kunin natin mga katusok. Pero kung isang tonelada na yung basura na nakakita mo at hindi mo naman kaya, huwag mo nang pilitin at masisira din ang buhay mo. Pero bago masira ang buhay natin at wala tayong maiuwing pang-ulam, aba ibang tusok na tayo. Ayun, nakakita tayo ng hinog. Nakasanda lang siya sa tagiliran ng bato kaya hindi tayo nahirapan. Pero talagang napakadalang ng sampa ng isda ngayon mga katusok. Pero ngayon ko napatunayan na hindi lahat ng sinusungkit ay lumalabas. O tingnan niyo yung pugita, sinungkit pero lalong lumubog. Eto, nakadagdag tayo ng pang-ulam pero hindi na natin nakuna ng camera at medyo malalim. Uy, may nakita na naman tayong hinog oh. Pero may kasamang bulok. Ayan. Yung isa dilaw, yung isa kulay brown na. Kapag nagkaanak kaya sila, anong kulay mga katusok? Ayan, hindi natin napuruhan yung pusit pero tinamaan natin at hinabol natin yan. Pero hindi ko na kinalabit yung trigger. Ayan. Ayos, pang-ulam din kasi yan mga katusok. Yan na yung mga nahuli natin sa dive natin dito. Medyo napakadalang. Dahil dyan ay isinunod ko na yung pangalawang dive ko dito sa lugar lang ng Binunga. Malapit lang ito sa Lipata mga katusok. Ayan mga katusok, nakaredy na kami. Ang kasama lang natin ay si Bro Ryan. Hindi
Bibili niya lang kami ng pang-ulam tsaka pambigas. Medyo may alon nga pala ang dive namin ngayon kaya hindi ganun kalinaw mga katusok, pero paglusong pa lamang namin dun sa parteng malalim-lalim, ayan, may nagpahabol na sa ating isang bagulan at nang napagod ay patay kang bagulan ka. Ayan, sumuksok na siya dun sa bato kasi ang tagal namin naghabulan, grabe. Pero nung napagod siya, at buti napagod siya dahil napapagod na rin ako. Ako pa naman yung kapag ka napagod na tumigil na, hindi na humahabol pa. Pero babae ito at pahabol na pahabol. Ganun ba talaga kapag ka babaeng bagulan? Pahabol ng pahabol. Eto pa, patay kang hinog ka. Ayos, nakahinog na tayo sa lugar na ito. Sigurado na yung paboritong pang-ulam natin. Eto namang isa, nakatago na sana. Gumalaw pa. Ayan, kapag kasi nakatago na, hindi na dapat gumagalaw para hindi natutusok. Hindi kasi porke maitim ay hindi na makikita. Eto, ulam din to mga katusok, may 100 grams. Yan yung paborito ni Kuya Tusok na ilumpia. Malaman at malasay ang ganyang isda. Eto, tutusukin ko sana dalagang bukid pero ayaw magpatusok, dalaga pa raw siya. Eto na lang, isang manitis. Patay kang manitis ka. O, kasi laki siya nung nahuli natin. Dalawa na yung manitis na panglumpia natin. Eto sana ang marami mga katusok. Kaya lang medyo maliliit pa sila. Eto na lang malaki. Kanuping. Patay kang kanuping ka. May 300 grams to mga katusok. Buti na lang may nagpakita sa ating malaki-laking kanuping. Kasi kanina may mga kanuping pero maliliit yung nagpapakita kaya iniwasan natin. Akala ko nga wala na tayong mahuhuling malaki-laki dahil may kompresor dun sa katabi natin. At eto nga pala yung napakailap na isda. Pero napakabait niya ngayon, hindi man lang siya umalis kahit tutusukin na. Siguro gusto niya talaga magpaulam tapos naaawa din siya sa atin dahil ang kakompetensya natin kompresor na nandun lang sa 3 dipa. Uy, sa maral 3. Swerte oh. Ilan kaya ang magpapatusok sa atin? Teka, sino kayang mauuna? Ito sana unahin ko kaya lang tumago. Etong isa na lang. Yun. Patay kang samaral ka. Ang lapad mga katusok. Babalikan ko pa sana yung isa. Kaya lang dahil malakas na ang agos, napadpad na ako sa iba. Ayun, hindi naman tinamaan. Sayang, hinanap ko yun kaso nawala na. Baka natusok na rin ng iba. Eto, hindi matutusok ng iba kasi babalik sa atin yan. O, diba? Patay ka ngayon. Ay, kala ko hindi tinamaan. Lumampas pala yung tulod natin. Ang gamit ko nga pala flashlight dyan mga katusok ay isang Sofirna. Puntahan nyo na lang sa aking TikTok account kung gusto nyong bumili ng ganyan kagandang flashlight. Eto, kitang-kita. Kanuping na naman. Patay kang kanuping ka. Kasi laki din nung kanina mga katusok. Nasa 300 grams din. Napakaswerte naman natin. May nagpakitang malaki. Kahit madalang ang isda. Iba-iba rin kasi kapag ka maganda yung flashlight na pang-hunting mo. Kahit medyo malabo at malayo, kitang-kita mo ang target mo. Tulad nito, malayo pa, kita na. Patay kang pusit ka. O, ito yung huling natusok natin bago kami umahon ni Bro Ryan. Dahil sa napapagod na rin kami maglangoy at malakas-lakas na. Pagkatapos, may kompresor pa. Kaya dahil may sapat na kaming ulam, eto, umahon na kami. Ayos, ang daming huli ni Katusok Ryan, oh. Sapat na sa pang-ulam ng buong pamilya. Baka nga, pangalawang araw, kasya pa yan. Jackpot! At bago matapos itong ating video mga katusok, eto na po, shoutout po sa inyong lahat at maraming salamat sa laging panonood sa ating mga video at sa laging pag-iintay. At sana ay wag din po kayong magsasawa na i-share yung ating mga uploads. At abangan nyo po ang ating kasunod na adventure ay sa Quezon Province naman. Wala na. Tapos yung isa, sumuksok lang sa gilid ng bato. Balikan ko sana ako nagkakasa. At eto naman po yung nahuli natin dun sa unang dive. Hindi marami pero kasya na sa isang araw na pang-ulam. At pagkatapos ay yun,
Yun naman yung huli ni Katusok Ken. May mga shell siya na kinuha. Ito naman yung huli natin sa binunga. Ayan, no? Ayos, solved na. Tapos, eto na. Inuna na natin na i-calamares itong nahuli nating bagulan na may 1 kilo din yan, mga katusok. Sabi nila, para daw malambot ay tatanggalan nung parang balat na plastic niya. Kaya yun yung ginawa natin, pinagtiyagaan nating tanggalin yan para malambot naman na makakain natin at hiniwa-hiwa ko ng pino. Pagkatapos nilagyan ng harina, breading, tapos itlog, paminta, asin, para masarap yung pagsasama. O, diba? At dahil nakakagutom na, para mabilis, eto na kaagad. Luto na. O, diba? Ayos. Tapos yung calamares natin, eto, luto na rin. At titikman na natin kung talagang malambot nga at masarap ba yung pagkakaluto ko. Oh, grabe! Ang lambot, nalaglag ka agad. At syempre, hindi lang malambot, masarap din. Thank you for watching, mga katusok. Ingat po kayo palagi.